Masarap sa pakiramdam ang ikasal ka sa taong minamahal mo, sa taong gusto mong makasama sa habang buhay. Pero syempre, bago mangyari yun ay kailangan ninyong dumaan sa tamang proseso para magkaroon kayo ng karapatan sa isa't isa. Yung karapatan na mahalin nyo ang isa't isa at makabuo kayo ng isang masayang pamilya. Ang kasal ay hindi dapat nakabase sa mamahaling damit, magandang venue at mga mamahaling pagkain. Yung simple at maayos na kasal ay sapat na mas sinasang-ayon na naman ng nakararami. Ang kasal ay isang seremonya na kung saan ang dalawang tao ay pinag-iisa ng batas ng Diyos at ng batas ng tao. Kaya naman alamin natin ang tamang proseso sa pagpapakasal dito sa Pilipinas. Ito yung mga guide kung paano ikasal sa West or civil wedding at ganun din sa church wedding. Mga dapat gawin, magpunta sa local civil registrar para kumuha ng inyong mga kakailanganin. Ang mga halimbawa nito ay birth certificate PSA, certificate of no marriage or yung tinatawag na CENOMAR. Para sa iba pang karagdagan, pwede, kung kayo ay 21 to 24 years old, kailangan nyo kumuha ng parental advice. Kung ang ikakasal naman ay nasa 18 to 20 years old, kailangan nyo naman kumuha ng parental consent. At syempre, kapag napasa nyo na yon, kailangan nyo naman umattend sa mga marriage counseling, family planning, seminars, para magkaroon kayo ng certificate of attendance. Kumuha na rin kayo sa inyong barangay ng clearance at cedula. Mag-provide na rin kayo ng 2x2 picture, 3 pieces, at 2 valid IDs. Kung byudo ka naman o byuda na gusto mong pakasal, wala na yung inyong asawa, death certificate. Kung hiwalay naman, kailangan nyo ng divorce or annulment papers. At kung ang pakakasalan nyo naman ay isang foreigner, so kailangan ng legal capacity to marry at photocopy ng passport mula doon sa embassy. Matapos nyo i-provide lahat ng hinihinging requirements, pagkatapos ay pupunta ulit kayo sa civil registrar para makakuha ng marriage license. Ito yung example. At ipapasa nyo yan ulit sa civil registrar at maghihintay na lang kayo ng 1 to 2 weeks para ma-release yung marriage certificate. Ito yung sample ng marriage certificate. So, ang certificate of marriage mga ka-employee ay meron lamang validity sa loob ng 4 na buwan or 120 days. Kaya kailangan makasal na kayo sa loob ng 4 na buwan. Once na meron na kayong marriage certificate, ay maaari na kayong magpakasal saan nyo man gusto, sa amang lugar dito sa Pilipinas. Pwede rin sa inyong relihiyon o church wedding, doon kayo sa inyong pastor or minister. Or pwede rin naman sa municipality, doon po sa inyong mayor at sa mayor's office. Pwede rin naman po doon sa courtroom na ang magkakasal naman po sa inyo ay isang judge. So sa attire naman ang ating pag-uusapan o yung inyong pwedeng suotin pagdating sa civil wedding. Sa lalaki ay polo, kadalasan puti, polo na short sleeve, pwede rin naman long sleeve, pwede rin naman yung polo barong, tapos partner ng slap at saka black shoes. So ganun lang, kailangan formal attire. And then ganun din sa babae. Pag sa babae naman, white blouse. Of course, meron silang mga dress na diretso palda na. Hindi ko kasi alam kung ano yung mga tawag. Pero ipapakita ko sa inyo mga sample.
And then sa church wedding naman, syempre, kapag babae doon ang nagsusuot, syempre gown. Kapag sa lalaki naman, usually naka-Americana. Syempre, slack and then black shoes. So ganun. Yun yung mga pwede nyo maging option. At sa kasuotan naman, pwede rin naman kayong umarkila. Kung nangihinayang kayo na one time nyo lang naman gagamitin, mas maganda na umarkila na lang kayo. Makakapili pa kayo ng gusto nyong klase ng attire na pwede nyong suotin. Pag-usapan naman natin kung magkano nga ba yung magagastos nyo kapag kayo ay nagpakasal sa West or civil wedding. Doon nagagastos kayo ng, sabihin natin, pinakamababang gastos ay 10,000. Lahat-lahat na yun. Kasama na yung mga requirements na inyong nilakad, pati yung pagkain. Yun na kung sisimplihan nyo lang at konti lang yung inyong magiging bisita. Kung halos kayo lang, tapos konting yung mga kakilala, ninong-ninang, so sapat na yung 10,000. Pero mag-prepare kayo ng hanggang 15,000. Kasi kung sakali na meron kayong iba pang mga kailangang bilhin, mga kailangan pang idagdag, makakapag-adjust kayo kaagad. So, lagi kayong maglagay ng allowance. Maglagay kayo ng allowance na 5K at 5,000 ay sapat na yun. Sa huwes nga pala, naalala ko, yung sa singsing, pwedeng hindi kayo magsuot ng singsing. Depende din po yun sa inyo or sa inyong religion, na kung gumagamit kayo ng singsing, pwede kayo magsingsing. Kung hindi naman, hindi naman mandatory na kailangan may singsing. So, kahit wala, okay lang. Ang importante naman kasi doon ay yung seremonya na nagtatanggapan kayo sa isa't isa, and then yung katunayan, yung inyong mga pagpirma at yung mga witnesses na pipirma din doon sa inyong marriage certificate. Sa bulaklak, ganun din. Ano tawag sa bulaklak? Bouquet. Bouquet. Ano? Bouquet na. Buffet? Okay. Bouquet. Flower, ano? Yung sa bulaklak, yung bouquet ba tawag doon? Bouquet. Parang hindi kinasal eh. Hindi, pag sa whiskey talaga wala namang bulaklak. Sa West, kahit walang bulaklak, no? Kasi as in simpleng seremonya lang kasi yung nagaganap doon. So, ikwento ko lang sa inyo ng konti. So, pagpasok nyo doon sa mayor's office or courtroom, agad-agad pagkapasok ng doon ng magkakasal sa inyo, automatic yun, sasabihin na agad sa inyo na lilinawin sa inyo yung inyong pangalan, kung ilang taon na kayo, and then tatanungin din kayo tungkol sa kung wala bang pumilit sa inyo para ikasal ka sa kanya, kung hindi ba kayo tinakot ng inyong mga kaanak ng side ni babae o side ni lalaki para magpunta rito at magpakasal, kung walang tumututol sa kasalan. And then yun na, sasabihin na ikaw ba, babae, yung katulad ng mga napapanood natin sa mga teleserye, ganun na ganun, hanggang sa mag-e-end na nga dun sa okay, you may now kiss you may kiss the bride, diba? Yun na yung pinakahuli, tapos pirmahan na yun, tapos syempre sa uli picture, tapos nun labas na kagad. Ganun kabilis, mga 15 minutes lang yata, 20 minutes lang kayo dun sa loob ng courtroom or mayor's office. Tapos na yung seremonya. So, pwede nang kumain pagkatapos nun, syempre sa reception. Kung ihambing naman natin siya sa church wedding,
malaki-laking gastusan talaga pag sa church wedding. Pero kung kakayanan nyo naman, wala namang problema doon. Kayo na bahala kung gaano kabongga yung inyong magiging kasal. Dahil nasa sa inyo namang pag-manage yan kung ano yung gusto nyong mangyayaring setup. So, alam ko, pinakamababang church wedding ay nagkakalaga ng 70,000 hanggang 100,000. 70 hanggang 100,000. Yung iba pa nga, sa mga naririnig ko, umabot pa sila ng mga 150, 200,000. So, depende na yun sa inyo kung papaano yung magiging setup niyo. So, ngayon naman ay pag-usapan natin yung marriage certificate. Yung sa marriage certificate, kung sino man ang nagkasal sa inyo, yan man ay mayor, judge, pastor, minister, pipirma yan doon na siya ang katunayan na nagkasal sa inyo. Tapos syempre yung witnesses, di ba at least 2 pares lang ng ninong-ninang. So magpipirmahan din yan doon sa nakalagay doon kasi may section doon na para sa mga witnesses. So tapos kayo naman na kinasal, groom and bride, pipirma din kayo doon sa inyong marriage certificate. At yun ay pagtitibayan ng batas once na nakompleto na yung mga requirements para sa isang kasal, ay kinabukasan pwede nyo na itong ipa-certified through copy sa local civil registrar. So halos lahat ng requirements na kakailanganin nyo pagkatapos nyong magawa, isasubmit nyo ay doon sa civil registrar. Sila ang mag-aasikaso. So kapag nagpa-certified true copy kayo, kailangan ipa-photocopy nyo muna. Kahit ilang kopya naman eh. Let's say 4. So bawat isa ron may karagdagan fee. And then pagkatapos ng isang buwan, pwede na kayong mag-request sa PSA o dun din sa local civil registrar ng inyong marriage contract. Yun na yung kontrata ng inyong pagsasama. So mga employee, hanggang dito na lamang. Kung meron kayong ibang katanungan o gustong dagdag na malaman at ikumpirma, huwag kayong mahiyang mag-comment lang dyan sa baba para mabilis kong makita at mabilis nating masagot yung inyong mga katanungan.